Bangs ko ngayon guys. Si Jeff yung nagtubig niya. Okay. 20 ounce. Kasi hindi nga ako marunong mag-park, diba? So ngayon, tahimik lang din sa video nila dito. Pero, hi guys, it's Patty and welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? It's Tuesday and it's around 2:45 in the afternoon. I'm just feeling good today. For the past few days, I want to be honest, I wasn't really feeling good. I was feeling feverish, having these headaches here and there, and also like feeling nauseous. I don't know. I don't know why. Maybe because of my hormones or maybe because of the weather. I don't know why the weather makes me feel so sick. And I really like cold weather. But this cold weather that we're experiencing this year is, I think, different from what I experienced for the past 2 years. I feel like mas malamig siya ngayon. And dun sa bahay, parang lagi akong nilalamig kahit na may mga times na mainit din dahil dun sa heater namin. Parang hindi ko gusto talaga yung pag-regulate ng bahay ng heat and cold. Kaya ako nagkakasakit. So, wala naman kaming ganap. Pero itatry namin na dalhin si Ursa sa grooming salon. Kasi ipapa-trim lang namin yung nails niya kasi mahaba na. So, hindi pa namin siya ipapa-groom dahil kailangan niya ng mga balahibo niya ngayon dahil malamig. Kaya, at saka ayaw namin siya na magkasakit. Minsan kasi kapag pinapag-groom namin siya, medyo nagtatampo. May ganun siyang may ganun siyang parang response na nagkakasakit, ganyan. Kaya, for this time, dahil malamig, hindi muna namin siya ipapag-groom. Pero, papaliguan namin siya, syempre. So, yeah, uwi na tayo. Malamang madami na namang sasakyan sa daan yan kasi medyo mag-aalas stress na. But, anyway, yeah, gusto ko lang gumawa ng intro video for this week and I hope na maging interesting itong week na ito. Kita niyo ba yung bangs ko ngayon guys? Si Jeff yung naggupit niyan. Kaya nakakalibre ako ngayon ng gupit kasi kaya na din niyang gupitin yung buhok ko. Tapos pwede niyang gawan ng style like layering, ganyan. Kaya, ayun, happy sa bulsa. Take me to Finger Lakes Mall. Getting directions to Finger Lakes Mall. Pwede na pala mamadaan dito. Kasama ko na si Ursa. We're going to Finger Lakes Mall. Ipapakita ko sa inyo ang pinakamagandang mall dito sa balat ng lupa. Char.
Can I have iced latte, 20 ounce? How many flavor shots can I include in the coffee? You can put as many flavors as you want. Oh, really? Okay. I'll do vanilla, Okay. caramel, cake butter, Okay. and then white chocolate. Sure. Is that all? Yes. Great. $7.25. I'm sorry, I'm too far. Okay. Alright, I'll have it right out. Thank you. Thank Thank you. you. Have a good day. You too. Let's taste my coffee, guys. This is from Simple Roast. So this is iced latte with 4 flavor shots. So sabi ko sa inyo, if you are going to order coffee here in the US, it's not automatically sweet. So you have to choose different flavor shots. So the reason why I have coffee today is because I haven't had coffee in a week. Because I'm trying to refrain from drinking coffee as much as possible, but I will be working like 10 days straight. Yes, you heard it right, 10 days straight. So I worked from Monday last week, and then today is Saturday here, so I am here at my per diem job, and then tomorrow, Sunday, I will also be working sacking full-time until Wednesday. So that's like a 10 days straight. I know it's kind of exhausting, but I really want to take 4 days off starting Thanksgiving. So I will be out of work Thanksgiving, Black Friday, Saturday, and Sunday, and I will be back on Monday. So it will be 4 days vacation, and I'm really excited because I wanted to do like a reset, I wanted to take a rest. So this past 2 weeks, I was feeling crappy. Maybe because of my upcoming period. Ganun kasi ako, guys, eh. So my body shows signs. If my period is, nearly approaching, having migraine, I'm having body aches, and then like I feel like over fatigue. Ayun. But since I'm already done with my period, I am feeling a lot better now. And thank God for that, because I really need the energy to complete that 10 days straight of work. So today, guys, I have 5 evaluations to do. Thank God there are no treatments, so I can go home early and then kahit papano take a rest, work again tomorrow. So, yun. Yeah, let's taste my coffee. Dami kong daldal. I like it. Actually, I forgot to tell the barista that I wanted sana na decaf. But, okay. Ano na lang, welcome palpitations later. Tama na ang concert, guys. Sure. Masok na tayo. Paalipin sa salapi. Grabe. Anong oras na? Nag-start ako ng 7:30. Tapos ngayon lang ako natapos. Mga 3:15. Ang tagal ko. So, unfortunately, 5 evaluations. Akala ko mga 1:00 or mga 2:00 tapos na ako. Pero meron kasing isang nakiusap na mag-card transfer ako ng isang resident. So, syempre wala naman ako magagawa. Ako lang yung PT ngayon dito sa per diem ko. So, ginawa ko. I'm so tired, I'm so drained. Buti na lang kasama ko yung speech therapist. So, yung speech therapist dito, nag-work din siya dun sa
full-time job ko. Kaya medyo close kami. Tapos, inask ko siya kung pwede ako magpatugtog para hindi naman ako mabaliw, guys. So, buti na lang kahit paano, nagustuhan naman niya yung music na plinay ko. Tapos, halos buong araw kami na magkasama. Pero, yun nga, busy sa pagdo-document. Haba talaga ng documentation dito. Tapos, yung isa, nahirapan pa ako. Yung pinakahuli ko na in-assess kasi bakit nga ba? Ayaw niya mag-participate. Diyos ko, naglalaro siya ng solitaire sa phone niya. Tapos, ang tagal niya bago kumilos. Kaya sabi ko siya, anong oras na ate? Kumilos ka naman. Char. Pagod na si ate mo. So, dapat magluluto pa ako, magpe-prepare pa ako, pero wala na akong energy. Ay, hindi ako nagrereklamo ako, pero hindi ako nagrereklamo. Char. Nagrereklamo ako sa pagod, pero dapat hindi ako magreklamo kasi blessing to, diba? Ginusto ko to. Okay, mainit na yung sasakyan, guys. Uwi na tayo. Nakatulong naman yung kape. Hindi naman ako nagpalpitate kahit pa paano. Kaya masaya. Hindi ako ngayon, parang aligaga. Sobrang lamig. Actually, dapat gusto ko pa nga mag-shoot dito sa parang mini park dito sa per diem ko. Kaya lang, sobrang lamig. Tingnan mo naman kasi yung suot ko, sweater lang. Dapat nag-puffer jacket ako. Pero hindi rin kakayanin, lamig talaga. Hindi ko alam kung marinig nyo sa boses ko yung parang stuffy nose ko. Ay, pagod na mi, gutom na mi. Kaya, hindi ko alam tama ba itong ginawa ko na 10 days straight. Ang motivation ko na lang talaga is, kaya mo yan, ginusto mo yan, 4 days na bakasyon naman ang katapat. Kaya, worth it yung pagod. Okay, uwi na tayo, guys. Let's go home. Good morning, guys. It's the day of Thanksgiving. And ang aga kong nagising kasi prepare ko na ng maaga yung mga handa namin mamaya. Dalawa lang naman kami ng husband ko, pero I still want to make it special kasi dalawa na nga lang kami tapos hindi pa kami magse-celebrate. So, medyo may something sa voice ko ngayon. Hindi naman ako nag-ice cream kagabi. Hindi naman ako nag-videoke. Pero pagising ko, parang medyo namamalat ako. So, I don't know if it's because I was tired the entire time. Kasi sabi ko nga sa last na clip, 10 days straight ako na pumasok para magkaroon ako ng 4 days off. Or mai-off ko itong Thursday tsaka Friday. Ayokong gamitin yung lahat ng PTO ko kasi syempre yung iba gagamitin ko din for Christmas and also for New Year. Although kahit namamalat ako, okay naman yung pakiramdam ko. Hindi naman ako yung feeling ko na magkakasakit ako. Thank God for that kasi talagang lumaklak ako ng vitamin C at iba pang mga supplements para hindi ako magkasakit. Pero today, it's kind of gloomy. Naligo ako ng maaga kasi habang natutulog pa si Jeff, try ko na gawin yung mga iba pa na gagawin ko para paggising niya ay konti na lang yung gagawin namin. So meron akong kulang kasi ang handa namin later, isa sa mga dessert is yung request niya kasi yun, buko pandan. So kailangan ko ng cheese. Wala kaming Eden cheese dito pero hanap na lang ako sa supermarket kung ano yung mabibili ko. Tapos, kulang din ako ng fried onions for the green bean casserole. So, tinanong ko kahapon yung workmate ko. Sabi ko, Jen, what do you think? Is it okay if I don't put fried onions on my green bean casserole? Sabi niya, probably yes, but the taste will be different. So, it's gonna be my first time to do this green bean casserole. I was able to taste it I think 2 years ago and I liked it. So, ginawa siya ni Jen and nagustuhan ko siya kaya tatry ko din siya. So, isa siya sa mga staple na handa nila during Thanksgiving.
So, yung handa namin ngayon, hindi siya yung usual na hinahanda nila. Kasi, di ba, ang usual na handa nila is turkey, tapos yung mga pies, tapos, ano pa ba? Basta madami silang mga sinasuggest sa akin. Pero, gusto ko din namang itry. Yung stuffing, something like that. Pero, hindi ko, kasi alam ko ano yung lasa niya, kaya wag na lang muna. Siguro, pag nalasahan ko na siya, pwede ko na siyang itry. Kagabi, nakapag-prepare na ako ng lumpia, tapos nagawa ko na din yung mango graham cake. Yan, marinate ko na din yung chicken para sa baked chicken namin mamaya. Lagi akong kinukulit ng mga residents na you should make turkey kasi yun nga, di ba, staple sa kanila yun during Thanksgiving. But, ang laki-laki niya. Parang yung isang whole chicken nga lang, hirap kami na ubusin ni Jeff. So, I don't think na mauubos namin yung turkey. Baka umabot sa amin ng ilang linggo yun. At saka, parang feeling ko matrabaho siya. Unlike kapag chicken, sasalang mo lang siya. Tapos, yun na. Yung turkey, feeling ko kailangan mo siyang ilabas, tapos budburan ulit ng sauce, tapos babalik mo ulit, ganyan. Pero sabi naman nila, it's one of the easiest daw. Yeah, siguro, in time, matututunan ko din siyang gawin. Ayun. Tsaka, nakakain lang ako ng turkey kapag kumakain ako sa Viking, sa Eat All You Can, yan. And wala namang difference yung taste, kaya stick na lang kami sa chicken. Ayun lang. So, ano bang mga ganap ko this past few days? Hindi ako nakapag-video. Ang hirap maging content creator, guys. Well, ginagawa ko lang naman to for fun, hindi naman for money. So, kapag may time ako or kapag I feel good, yun, nagvi-video ako. Tulad ngayon, kasi I think I was well rested last night, kaya medyo makakapag-video ako ngayon. Pero nitong mga nakarang araw kasi, I'm not gonna lie, sobrang pagod. So, hindi biro yung ginawa ko na 10 days straight, tapos yung supposed na pahinga ko ng Saturday, pinasok ko sa per diem, tapos parang inabot din ako ng ilang oras para sa 5 evaluations. Sa kinabukasan, pasok naman sa full-time job, and that was Sunday. So, sunod-sunod siya. Hindi naman ako nagrereklamo dun sa workload ko kasi at least this time, medyo magaan siya kasi nakapag-groupings na kami, ganyan. Pero pag uwi ko, parang natatamaan na ako ng antok, ng pagod, dun ko siya nararamdaman. Kaya, pinapahinga ko na lang siya. Kaya pasensya na if hindi ako nakapag-upload this past week kasi ayoko naman na i-burn out yung sarili ko sa trabaho. Tas mahirap din kasi mag-edit, guys. It takes me hours or minsan days pa, kaya hindi ko siya maituloy-tuloy. I hope that today is going to be a lot of fun dahil yun nga, excited ako to prepare and also cook yung handa namin, and excited ako sa food, and also excited ako sa quality time ko with Ursa and also with Jem. Guys, grabe, tuwang-tuwa ako. So, hindi ako pumunta sa Tops. Sabi ko, try ko sa Wegmans kasi mas gusto ko yung choices of nila dito, products nila. Tapos ang ganda din ng ambience. So, laging puno dito, guys. Kaya hanggang, alas 6 ako pumupunta dito kasi hindi nga ako marunong mag-park, diba? So, ngayon, trinay ko. So, ang daming sasakyan, pero nakakuha ako ng magandang spot for parking na hindi ako maa-anxious. So, tuwang-tuwa ako kasi nakapag-park ako. Ay, nako, day, nakakaloka. Magiging problem ko naman ngayon is yung paglabas. Ay, hindi. Pwede akong dumiretso lang dito. Yeah, so hindi rin naman pala magiging problem. So, ang daming tao ngayon dito. Busy sila for Thanksgiving. I'm just so happy. No? Small wins, char. So, dito na ako sa bahay, guys. And, mag-uumpisa na ako na gawin yung mga hindi ko nagawa kagabi. So,
Bumili ako ng yung fried onions para sa green bean casserole. And then, cheddar cheese para sa aking buko pandan. At saka, dalawang bouquet of flowers para maganda naman yung ambience dito sa bahay. Para nakaka-fresh. And then, fall colors pa din siya kasi fall pa rin naman, guys. Ang winter will start, I think, 3rd week of December. Gawin muna natin tong flowers. Ilagay ko muna siya sa vase. And then, ang una ko munang gagawin is yung sa buko pandan. Hahati-hatiin ko na yung parang gelatin. And then, itong cheese, isasama ko dun sa nagawa ko na kanina na mixture ng all-purpose cream, condensed milk, at saka yung buko strips. So, yung buko strips, guys, binili namin siya sa Wee. May nabibili doon na nakapack na. Kinain pa naman to. Pretty, diba? These are my beautiful flowers for Thanksgiving. Yummy! I love times like this, guys, when it's quiet. And then, I'm just doing my thing here in the kitchen. It's just perfect. Just stay at home, spend time in the kitchen, cook our meal. Perfect na siya for me. Hindi naman talaga ako masyadong lumalabas. Ganito na ang buhay na nagpapasaya sa akin, guys. So, it's like, being a housewife. And I never thought na ma-enjoy ko yung mga ganitong bagay. Kasi, nung dalaga pa ako, hindi talaga ako marunong magluto. Tapos, lagi kaming nag-aaway magkakapatid kasi hindi kami magkasundo dahil hindi nga ako marunong sa bahay. Tapos, tamad ako, ganyan. Hindi ako masyadong naglilinis. Pero ngayon, yung mga bagay na hindi ko ginagawa dati, yun na yung nagpapasaya sa akin. Even before pa ako pumunta dito sa Amerika, nung nasa Pilipinas pa ako, like, mga few years before ako dumating dito, na start ko na siya na i-embrace yung pagluluto, ganyan, paglilinis. Kasi nakasama ko din sa bahay yung kapatid ni Jeff, si Cheche. So, kapag rest day niya, naglilinis siya, ganyan, nagluluto. So, yun yung mga bagay na na-enjoy ko na ngayon. Naglilinis, ganyan. Simple lang na buhay, pero masaya. Tsaka peaceful, yun yung important. So, yan na siya, guys. So, nilagyan ko siya ng parmesan cheese, fried onions, mushroom, na nakakan, tapos chicken broth, and then ano pa ba? Whipping cream, heavy whipping cream. Ang sarap? Ang sarap naman niya. Padami lang yung pepper ko. Pero masarap. May love na naman sa akin si Jeff. Yan na siya, guys. Ibe-bake ko to mamaya. Papatungan ko lang siya ng fried onions. Yan. Okay. Umupo muna ako sandali, guys. Grabe yung sakit ng likod ko. Ang hirap pala, no, na mag-prepare talaga. Pero na-enjoy ko naman siya. Medyo, nakakapagod. So, tapos na ako dun sa green bean casserole.
mamaya isasalang ko na lang siya sa oven. Ang next ko naman is yung chicken Alfredo pasta. Later, siguro mga bandang 2 o'clock, isasalang ko na yung chicken kasama ng marble potatoes. And then, while nakasalang siya, ipiprito ko na yung lumpia. O, diba? Kailangan ng multitasking, guys, para maaga tayo na makakain at maaga din na makapag-rest. Okay, update, guys. This is the sauce for my chicken Alfredo pasta. And then, sinabay ko na din itong marble potatoes. Okay, marble potatoes done. This is also a request of my husband. So, tikman natin. Tikman muna natin. Medyo napalambot ko lang siya. Ng sobra. Pero hindi naman siya yung super duper lambot. But, mas maganda kasi kung medyo merong crunch siya. Yeah, I like it. Magpapahinga muna ako ng 1 hour and then isalang ko na mamaya yung chicken tapos iprito yung lumpia and then tapos na. Pahinga muna tayo. Meron pa akong 1 hour before mag-bake ng chicken. So, gusto ko lagi na tumatambay dito sa backyard. Though minsan awkward siya kasi kita ako ng mga kapitbahay. Nagsusnow ngayon. Nakita nyo ba? Wala lang. Parang ang ganda lang kasi ng panahon, ang hangin, tapos nagsusnow. Sabi nga ni Jeff, ano bang klaseng balat meron ako kasi siya. Super lamig na lamig siya. Tapos ako naman, parang wala lang. Kaya sabi ko, ikaw kasi sinanay mo ako sa aircon sa Pilipinas. Dahil kasi kami naka-aircon. Kasi sobrang init naman talaga doon, diba? Tahimik lang Thanksgiving nila dito. Pero malamang kung sa Pilipinas may Thanksgiving, ang saya din siguro. Sobrang ingay. Tapos may mga nagpa-party-party na sa street, nagbi-video, kaya ganyan palakasan ng sound. Halos mabingi ka na. Bukas, guys, di ko lang sure, pero kung okay yung pakiramdam ko, okay pakiramdam ni Jeff at nakatulog siya, baka pupunta kami ng Syracuse. Kasi gusto naming bumili dun sa Asian store. Grabe no, mag-travel pa kami ng 45 minutes para lang makabili ng mga products from, mostly from Philippines. Pero yung iba, wala din naman doon. So, hindi siya kompleto. Maliit lang naman siya na, na grocery store. Pero, at least doon, meron yung mga gusto ko na gulay, like talong, ampalaya, ganyan. So, pwede kaming magpinakbet. Tapos, na din pala, meron na rin palang, bakit ang bangs ko? Merong shrimp paste. Yeah, shrimp paste, meron na, like bagoong. Pero kami yung magluluto at saka magtitimpla. Gusto kasi ni Jeff yung parang yung mga nagtitinda ng mangga sa atin. Diba yung alamang nila is medyo matamis, na may anghang, ganyan. So, ganun yung gusto niya na ma-achieve. Tapos sa Saturday, sabi ko kay Jeff, kinukulit ko siya. Punta kami dun sa sa isang kainan dito na maganda yung view kasi nag-stand sila ng mga holiday stalls. So, meron silang mga parang food market, ganyan. Tapos, meron din silang Polar Express na sasakay ka, tapos lilibot ka nila dun sa may mga Christmas decors, Christmas lights, ganyan. Ano ba yan? Nagsusnow na, so kailangan ko nang pumasok.
This is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups, bumps in the road, we burn until we break. We keep crashing down, but baby we got up. Yeah, look at us now. After all these years, yours and mine, it's you and I. Before I end my vlog, guys, I just want to share to you yung first experience namin of Thanksgiving, and that was year 2023. So we were invited by Mom Jing sa bahay ni Kuya Ace to celebrate Thanksgiving with them, and we had a wonderful time. So I want to thank those people na naging part ng pagsisimula namin dito sa US. So si Ma'am Jing, si Kuya Ace, si Ate Leia, tapos yung mga nakasama namin doon like si Ma'am Aisha, si Sir Carl, yung wife niya, si Ma'am Christine, tapos si Kuya Tots and yung wife din niya. Yun yung first experience namin na makihalubilo sa mga kapwa Pilipino, and yeah, naging maganda yung experience namin. Sana mapanood nila tong vlog na to para malaman nila kung gaano kami ka-thankful sa kanila kahit na doon lang namin sila nakilala. Kasi naramdaman namin yung warm welcome from them. And also, I also want to share to you what I am thankful for. So, firstly, syempre yung family ko, si Jeff, si Erza, yung mga pamilya namin sa Pilipinas, sina Mama, Papa, tapos yung family din namin sa Hong Kong, sa London. Yan. Sobrang miss na namin sila. And kahit na mahirap ang buhay, basta maganda yung health, tapos wala nagkakasakit, yan yung mga very important. So, thankful din talaga sa family ni Jeff kasi sobrang bait nila sa akin at lagi nila kaming sinusuportahan. Isa din sila sa mga reason kung bakit mas na-appreciate ko yung mga holidays kasi sobrang saya din talaga kapag kasama namin sila. Yung holiday, naalala namin sila, and medyo malungkot na kaming dalawa na lang nagsa-celebrate, but alam ko na darating yung araw na makakasama namin sila ulit. Tapos syempre namimiss ko yung mga sisters ko, yung luto ni Papa, si Mama. And pag ganitong time kasi namimili na kami ng mga Christmas gifts. Kasama ko si Ate Ops, ganyan si Sprite, si Ate, namiss ko din yung mga pamangkin ko, yan. So, puro ano lang talaga guys, puro family at saka yung mga friends na tumulong sa amin at palaging andyan, nakasupport. Sobrang thankful kami sa kanila. Sobrang saya ko lang talaga. I mean, yung heart ko ngayon is punong-puno ng gratitude kasi hindi kami pinapabayaan ni God na kahit malayo kami sa pamilya namin is tinutulungan niya pa rin kami na makasurvive araw-araw at magkaroon ng, alam mo yun, magandang health. Siyempre may mga times din talaga na malungkot pero parang isang tulog lang or ipapahinga lang, parang okay na naman kinabukasan, ganyan. Ganoon na naman talaga ang buhay. Ayun guys, so sana na-enjoy nitong vlog ko na to at tulog na ang aking kasama. Lagi kasi itong nakabuntot sa akin eh. Yeah, thankful din ako kay Erza kasi siya yung nag-keep ng sanity namin dito. Sobrang malambing, tapos minsan pasaway, pero ang cute-cute niya kasi. Kaya mas lalo ko siyang nagiging love.
I hope na yung mga dito sa US, you're all having a nice celebration of Thanksgiving. And ayun, happy Thanksgiving to all! We keep crashing down, but baby, we